Bueno, good morning, everyone. Well, it's minus the usual introductory music, and of course, yung acknowledgement sa program. Pakibuksan mo nga itong ilaw rito. Chen, Paano bang... Chen, okay, mahirap itong wala yung ating regular yung ilaw na daw. technical arm ng palatuntunan. Ha? It's a minor, ho? Itong junior technical help. Itong nagbibigay sa akin ho, ng ayuda rito sa program. Si Zizel. Yeah, that's how we call him. And of course, kasama rin sa program si Manita and yours truly, Sel Baisa. At it's a Friday and maybe you're wondering why, where in the world yung aking technical man. Well, he's looking for some pakibuksan mga itong yan, ha? Okay. Yan, dali po lamang. At marami talagang mga things you should consider kapag nawala yung regular personnel ng program. However, with or without Nash, sabi nga po, who's on his way to an event to earn a little living, sabi nga po. Tuloy po ang programa ngayon pong Friday, October 22. Thank God, it's a Friday. At well, once more, I'd like to welcome you, yung ating mga kababayan from all over the globe. At any time now, ang Pinoy Hour based in Alberta, Canada will likewise hook up the program and able to be viewed and to be listened to by their millions of followers. At majority are overseas Filipino workers. So, welcome sa Friday edition ng inyong palatuntunang Digital Patrol. And Our Lady Hugger would want to make her part. Huh? Good morning, Lady Hugger. All right. So, good morning sa Pinoy Hour Group. Hi to John, Melody, and children. And likewise to all our kababayang Pilipino there in Alberta, Canada, particularly and especially yung mga nasa likuran ng programang Pinoy Hour. Thank you. Thank you very much. And we'll be with each other till 11 o'clock ngayong araw na ito ng Friday. And to start the show, I'd like to acknowledge itong mga early messages coming from you, our beloved followers, like Sherwin Marco V. Ang pagbati ni Sherwin, good morning po. Likewise, good morning, Sherwin. Now, from where Sherwin is, he's somewhere in Rizal Province, I understand? I think I'm right. From Montreal, Canada, Norma Baisaswale says, hello, morning Manong, ang sabi niya. And you know what? Well, Norma or Umma, that's my way of, addressing my youngest sister in the family. Huh? That's the way I call her. Umma. Yan. Well, Norma says, and apparently she's holding her cell phone and she's walking in downtown Montreal. Wow, beautiful. Lovely. Walking along downtown Montreal. And according to her,
they just saw a hockey game. Yan. And I suppose Norma is with the company of Ken, the husband. Okay, a couple who love to watch hockey game. Thank you. Thank you so much, Uma. And hi to Ken and children. And to all the Montrealer followers of the program in Canada. Well, looks like winter is slowly being felt in Montreal, Canada, and in other parts of the globe where snow is a regular thing to watch, especially at this time of the year, especially when Christmas is approaching. Okay, so good morning, Ma. Good morning to Ken. Now, to begin with, let's start the program. And how do we start the program? Yes, you're right. By giving to you the latest on our weather condition, weather update. Alam niyo, napakahalaga nitong malaman natin itong magiging kalagayan ng ating panahon. Whether, you have an appointment this morning or perhaps after lunch today, it would be better and, it will be more practical in the sense to know the weather. Okay, so, it looks like it's a beautiful Friday. Well, we have one low pressure area spotted ditong mga taga Pag-asa Forecasting Center. That's the bad news. But in the contrary, ang good news, hindi naman ito magiging bagyo. A cousin from Sipokot, Kamsur, the Sikihor family. Hello to Mirna and Ed Sikihor. Okay, Mirna is a cousin of yours truly. Thank you so much, Sikihor family, and extend my warmest greetings to the children. Meron silang 4 na mga anak. And, accordingly, they love the program as well. You know why? Well, the same consensus from you, our listeners. They found the program Digital Patrol informative. Similar to the other program na napapakinggan dito sa BSC. Yan po ang Broad Streamcast Communicators at yan ang aming platform at channel. Sabi ni Mirna, good morning, Sel Baisa and everyone listening and watching to your show. Happy weekend and God bless all. Thank you so much. From Dallas, Texas in USA, good morning, Manong, says Precious Cipre Estrada. All my sisters, I'm the only one left. My 2 other brothers were welcomed and summoned by our Creator. Okay, si Arnold or Arnulfo and Mario. We are 3 in the family of 7 na lalaki. At because of that incident, ako na lang po ang naiwan among sa mga lalaki within the family of 7. Okay. At sabi ni Presi Estrada, hello to your husband, Harry Estrada, and children. Ang sabi ni Presi, good morning, Manong, and happy weekend. Stay safe, everyone. Thank you. Thank you very much. That's from USA. By the way, before I forgot, ingat kayo because of another variant, itong Delta sub-variant, na accordingly ay mas nakakahawa, mas transmissible compared doon sa kanyang mother variant na Delta.
Ha? I understand, and according to WHO report, ang USA meron na mga kaso ng Delta subvariant. Kaya ingat kayo dyan sa mga taga Dallas, Texas nating mga followers. Ha? Ingat kayo, Presi. Although sa atin dito sa Pilipinas, wala pa po. Hindi pa nakakapasok itong Delta subvariant na kung tawagin ay AY.4.2. Okay? Yan po ang latest we have. Kaya namang ang United States at maging ang Canada, UMA and LB, ingat din kayo. Okay. Ang sabi ni Presi, again, another variant. Is she asking or she's confirming the stuff with which I just said? Is she confirming yung presence ng Delta subvariant sa USA? That's according to the report na pinalabas ng WHO, ang International Body on Health. Okay? Yes, according to Presi, she's asking, yes. Nasa USA din, yung Delta subvariant. Ang variant na ito, subvariant, ipinangalan sa Delta. You know how deadly itong Delta variant. Itong Delta variant was originated or had originated dyan sa India. And then suddenly kumalat ito sa Indonesia, kumalat ito sa, lalo na sa India, ginawa nito sa India. Marami po ang namatay. Ipinangalan ito sa Delta. That's why they call it Delta subvariant. Itong Delta subvariant na ito ay na-trace na nagsimula diyan sa United Kingdom at 24 other countries. Ang ngayon ay matamang pinag-aaralan at matamang iniimbestigahan ng mga taga-WHO. Well, dito sa atin, as I said, wala pa po. Pero kawawa naman tayo, because patuloy na ang pagbaba nitong kaso ng COVID-19. Pero with the presence nitong Delta subvariant na ito, ay nangangahulugan na naman ito ng problema. Anyway, mamaya, sapagkat maging ang Russia ay naapektuhan na rin nitong Delta subvariant na ito. Mamaya, ipaparinig ng palatuntunan ang naging pahayag ni Dana Sandoval, ang opisyal na tagapagsalita ng Bureau of Immigration, kung merong gagawing paghihigpit ang Bureau of Immigration doon sa mga manggagaling ng United Kingdom, manggagaling ng Russia, manggagaling ng iba pang mga bansa. 29 all in all. Itong mga bansang naapektuhan na nitong Delta subvariant. Pero for the time being, wala pa po tayong dapat na ipangamba. Yan naman ang naiulat ng ating mga infectious disease expert. Isa na rito si Dr. Edsel Salvania na wala pang dapat na ipangamba with regards dito sa Delta subvariant. Now, bueno, mukhang talaga nabubuhos yung ating atensyon.
doon sa Delta subvariant. And who else? Can you blame me? Sabi nga ho. Can we blame itong mga otoridad ng WHO? Can we blame our officials ng health o Department of Health? Sapagkat hindi ito biro. Ha? Well, maswerte tayo because nagdaan itong mga deadly variants dito sa ating mundo, pero somehow we were spared. And again, ang ang panalangin ng palatuntunang Digital Patrol nawa ay hindi naman tayo maapektuhan ng todo nitong Delta subvariant kung sakaling ito ay makapasok ng ating bansa. Meantime, pakinggan natin ang ulat panahon. Ito ay sa pamamagitan ni weather forecaster Joey Figuracion. Magandang umaga sa iyo, Joey. Yan po ang ulat panahon. At the bad news is merong isang low pressure area na monitor. Ang Pag-asa Forecasting Center at ito ang kanilang patuloy na sinusubaybayan. Yan po ang bad news. It was spotted somewhere in Samar. Lalawigan ng Samar. But the good news is hindi ito magiging isang ganap na bagyo. That's the two-phase ng, naiulat hinggil sa kalagayan sa panahon ni Joey Figuracion.
So, nothing to worry about. Meron ngang low pressure area, pero ito, as emphasized by Joey Figuracion earlier in his report, hindi magiging isang ganap na bagyo. Okay, maraming salamat. Ang oras sa Pilipinas ganap ng 10:05 ng morning on a Friday. Thank God, it's a Friday. At yung mga magulang na nakikinig sa palatuntunan, nanonood, paalala lang po. Itong paalalang ito ay nagmumula sa MMDA, ganun din sa IATF. Itong Interagency Task Force na yung mga bata pinagbabawalan I'll repeat that word. Pinagbabawalan na lumabas. Well, maaari silang lumabas yung mga minor de edad for as long as essential yung kanilang on dahilan na kanilang paglabas mula sa kanilang mga bahay. Like they're buying food, they're buying medicine, o dili kaya pupunta sa isang vaccination center. Sapagkat ngayong araw na ito, mark itong ikalawang phase, ikalawang serye ng pagbabakuna para sa mga minor de edad, partikular yung mga edad ay 12 to 17 years old. Importante ho yan. Yung ating mga kababayan, yung mga magulang, kung meron kayong appointment, kung ang inyong anak ay merong appointment o simple naka-schedule na matanggap yung kanilang second job o second vaccination ng bakuna laban sa coronavirus, kindly isama po sila. Sapagkat ang mga pagamutan, ito po'y ulat na ating tinanggap mula sa Department of Health sa lahat ng mga lungsod na bumubuo dito sa Metro Manila Mayor o Manila Metro Manila Council ay meron pong mga ospital na inilaan for the purpose. Like sa Maynila, ang ulat na nakarating dito po sa palatuntunan, something like 42,000 na mga minor de edad, 12 to 17 years old, ang kanilang target na mabakunahan ngayong second phase ng pagbabakuna ngayong araw na ito. But I feel like giving emphasis to the fact likewise na itong mga batang babakunahan o mga minor de edad na babakunahan ay kailangan po ay may karamdaman, meaning comorbidities. Ito yung mga batang naka-schedule na dito sa second phase ng pagbabakuna sa mga minor de edad. Particular dito po sa National Capital Region and nearby provinces. At sa iba't ibang mga lugar ng ating kapuluan. Now, speaking of COVID-19, ayun, bago ko po makalimutan, hayaan po na iulat ng inyong lingkod itong COVID update dito sa bansang Pilipinas. Marami sa ating mga kababayan, did I greet Chincha Booster already? I think not yet. So I'd like to acknowledge itong message ni Chincha mula sa Kuwait.
sa gitnang silangan. Cynthia, yes, Cynthia, yan po ang kanyang tunay na pangalan. But friends simply call her Cynthia. That started when she was a small girl. Dahilan sa napakahirap daw na i-pronounce yung Cynthia. Kaya Cynthia yung tawag sa kanya ng mga playmates niya. Kaya nakalakihan, kaya up to this time, ang kanyang pangalan ay Cynthia. Yan. Sabi ni Cynthia, good morning po Captain Sel and family. Blessed Friday po and happy weekend. Well, likewise, happy Friday. Thank God it's a Friday. And extend my regards, Cynthia, to all our friends, to all our viewers dyan sa Middle East. And certainly, you can do me a favor. You can do our Suki a favor if you could share the program as you normally do sa iyong mga friends. Okay? So, they would be told off on one show na kanilang mapapanood sa umaga dito sa Broad Streamcast Communicators. So, thank you so much, Cynthia Buste. It's now 12 minutes, makalipas ang alas 10 ng umaga. Napakabilis ho ng orasan na ho. By the time we know it, it will be lunch time already. So, dun sa mga ginang ng tahanan, we would want to remind them to, check if you have still money to spare off, money to buy itong inyong pagsasaluhan sa inyong pananghalian habang meron pang nabibili sa mga palengke. Alam niyo yung iba, yung aking mga neighbors dito sa aming tinitirhang lugar, they don't cook anymore. What they do is to buy cooked foods doon sa mga eateries, doon sa mga kantina na malapit dito po sa aming lugar. At sabi nila, mas nakakatipid sila kung ganoon ang kanilang practice. Walang pagod. They don't go to the market anymore. They don't think what to buy. And most importantly, they don't cook anymore. Because by so doing, nakakatipid sila sa paggamit ng LPG o yung kanilang cooking gas. All they have to do is to cook rice. Ang iba naman, hindi nagluluto ng bigas. Bumibili na rin ng lutong kanin. So, kanilang inaasahan na lamang yung pagkain na luto sa mga restaurants. And it's not a practice for one day alone, kundi a practice which take for a week. It take much time, isang linggo, ganun po. Meron naman dito pag linggo lang nagluluto sapagkat linggo magkakasama sila ng pamilya. Anyway, yan po ay sa gitna nitong patuloy na pagtaas ng halaga ng langis. At kasama na ang liquefied petroleum gas o LPG. So, practicality-wise, sabi nila, mas practical at mas nakatitipid sila at lesser ang effort. Hindi gaanong napapagod kung sila ay mamimili ng lutong ulam at lutong kanin diyan sa pinakamalapit na kantina at yung mga restaurant sa kanilang lugar. Anyway, that's their style. How about you? May kilala naman ako na
mas gusto nila na sila ang nagluluto. Because according to them, nami-meet yung kanilang panlasa. Anyway, kanya-kanya pong diskarte yan. So whatever your diskarte is, ang mahalaga, you have something to, something to eat all together on a lunch date. Sabi nga ho, yung mapagsasaluhan. From Chincha, ang sabi ni Chincha, yes sir, salamat po, awa po ng Diyos ay okay po kami dito. Share, done na po. Thank you so much, Chincha. From Kuwait. I understand and I believe na panggabi ang duty ngayon ni Chincha. And if my memory serves me right, si Chincha ay isa pong health worker. Thank you. Thank you so much, Chincha. And again, kamusta yung ating mga kababayan dyan, ha? Love each other, sabi nga. You are all in a foreign country, so it's better to have harmony with your kababayan there in a far land like Kuwait in Middle East. Mahirap yung kayo'y nagkakaroon ng tampuhan. Mas mahirap na naman na kayo'y nag-aaway. Magsinglahi na nag-aaway. Show the world that Filipinos are friendly. And Filipinos simply love each other. Enable us, enable you people in far lands to owe respect mula doon sa mga natives ng bansang inyong, pinagtatrabahuan at bansang inyong kinaroroonan. As of yesterday, ang COVID update kahapon po ay Oktubre 21, Thursday. Ang COVID update kahapon, yung mga bagong kaso ng COVID-19 o coronavirus ay 4,806 cases. May I repeat that? 4,806 cases. Bringing to 2,740,111 ang total na bilang ng mga nag-coronavirus dito sa ating bansa simula. I'd like to be emphatic on that word, simula. Nang magsimula o mag-umpisa itong coronavirus sa Pilipinas. Yun naman mga gumaling. As of yesterday, ay 5,934 yung mga gumaling. Ito'y nagdala sa bilang na 2,633,039 cases ang mga gumaling. Yung mga namatay naman, ang ating pong pakikiramay dito sa pamilya, dito sa mga survivors ng 260 nating mga kababayan na namatay kahapon, all because of coronavirus. At kung ating susumahin itong bilang ng ating mga kababayang namatay dahilan sa coronavirus simula ng mag-umpisa ang coronavirus sa Pilipinas, ito'y umabot na sa 41,237 ang ating mga kababayang Pilipino na namatay. Yung mga aktibo, yung mga hindi pa gumagaling, in short, ay may total na bilang na 65,835 na mga aktibong kaso. So yun po ang COVID update. As of yesterday, October 21, Thursday. Tabayanan po ninyo. At bukas, although wala po tayo bukas, until Sunday, we'll be back Monday, I'm sure na yung pong mga COVID update ay inyo pong malalaman din dito sa ating mga kasama
itong ating mga regular talents ng Broad Streamcast Communicators. Yan po ang platform, yan ang channel ng Broad Streamcast Communicator. Beno, sa iba pang mga kaganapan at may kinalaman pa rin sa coronavirus. Ito ho ay mula sa kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Walang iba kundi si Secretary Bebot Bello III. Ito po ay paalala ni Secretary Bebot sa lahat ng mga employers, sa lahat ng mga business proprietors, lahat ng mga business operators, yung mga nagmamay-ari ng mga negosyo. Na ito ho, mula sa kalihim ng paggawa mismo. Kino-quote ko lamang at nais ko pong impart sa ating mga employers. Kung kayo mga employers ay naghahanap ng bagong empleyado, hindi requirement, hindi nire-require, sa ngayon po ito kay Secretary Bello, na hanapan ninyo ng vaccination card yung nag-a-apply. Kung, tutugma sa inyong pangailangan yung nag-apply ng trabaho sa inyong opisina, simply, di-deny ninyo, simply, hindi nyo tatanggapin dahil sa walang vaccination card na may pakita, mali. Yan po ay mula kay DOLE Secretary Bebot Bello III. That's plain and simple. Discrimination. Dinidiscriminate ninyo yung tao. Kung sa ayaw magpabakuna Because here in our country, meron tayong freedom of choice. At yan ang pinaiiral ng mismong kalihim ng paggawa. Okay, ito pa. Itong problema na pinaabot na nakarating sa kaalaman ng Digital Patrol. Yung mga empleyado na simply hindi binabayaran, hindi pinapasweldo dahilan sa walang maipakitang vaccination card. Mali na naman. Ang sabi ni Labor Secretary Bello, bayaran mo. Kahit na walang maipakitang vaccination card, bayaran mo. Bakit hindi mo babayaran? Nagtrabaho. Wala lang maipakita ang vaccination card, hindi mo siswelduhan. Ano ka? Swelduhan mo. Yan ang sabi ni Secretary Bebot Bello III. So in short, to the letter ay pinaiiral nitong si Secretary Bebot Bello III itong karapatan sa pagpili. Freedom of choice. Kasi walang vaccination card, isasantabi na ninyo, ano kayo? Malay ninyo kung yung tao, sabi nila, takot. Oo, maaaring takot. Sapagkat buhay ang nakasalalay dyan Tandaan ninyo, ito pong pagbabakuna sa ating bansa ay still under trial aspect pa rin. Tinatry po sa mga Pilipino at sa ibang bansa
itong bakuna na itinuturok sa inyo. Ha? Kung magiging matagumpay, kung walang nangyaring severe, walang nangyaring, kontra sa inyong katawan, and most importantly, yung mga walang namatay, ibig sabihin pasado. Salamat sa mga Pilipino na ginawang mga guinea pigs. Sinubukan sa mga Pilipino yung kanilang bakuna. Hindi nating alam kung paano at ano ang sangkap ng mga bakunang yan. All we know, nandun tayo sa pila ng mga nagpabakuna, nakapikit ang mata habang nararamdaman mo yung pagpasok ng karayom sa iyong braso. At yung pagdilat, ayun na, nilagyan na ng plaster o kaya bulak, yung parte na kung saan ay ininject ka o binakunahan. Now, alam nyo, ang paulit-ulit na tinatanong ng Digital Patrol, ilan yung mga namatay? Ilan yung mga namatay dahilan sa bakuna? Wala pong makapagsabi. Ang laging sinasabi ng mga health authorities dito sa ating bansa, wala pa raw pruweba o walang proof na nagsasabi na na-trace yung pagkamatay ni Juan de la Cruz, ni Juana de la Cruz, ni Jose, ni Pempe, at ni Nicolas, whatever, dito sa bakuna. Pero marami akong nakausap, mga kamag-anakan ng mga namatay, at iisa ang kanilang sinasabi. And they're blaming itong bakuna sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Now, kung pareha sana, malaman din natin kung ano ang dahilan ng kamatayan. Yun dumarating po rito sa Digital Patrol, itong COVID update. Sa ibang mainstream radio and mainstream televisions, yung mga network, ganun din ang kanilang binabalita Pero, walang binabanggit sa amin, walang binabanggit dito po sa Digital Patrol o sa digital media kung ano ang tunay na ikinamatay. Like yesterday, meron po tayong bilang na 260 na mga namatay. Ano itong kinamatay dito mga ito? Ano? Yun po ang tanong. Sana malaman natin kung, ganito yung namatay sa aming theory ay coronavirus, COVID ang dahilan. Di sana maliwanag pa po sa sikat ng araw. Alam natin, dito hindi ba, may panukala, panikin ang bahay, at bakunahan habang natutulog. Ano bang klase yan? O kaya ikulong yung mga hindi nagpabakuna. Asus Marisep na buhay. Ano ba yan? We are living in a democratic country. Kaya marami sa ating mga kababayan ang after staying for long sa ibang mga bansa, they simply, ang kanilang obsession
is to retire in the Philippines because ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa. Itong Pilipinas, you live by your own. Nobody would, dictate upon you on things you want to do. It's through your own volition. Kung ano bang gusto mo eh. Gusto mo tumalon sa ilog, tumalon ka. Kung biro yan, anak ng, isang tao lang talagang pwedeng magmura dito sa ating bansa. Mismong si Secretary Bebot Bello III, kanyang paulit-ulit na sinasabi na hindi requirement yung pagkakaroon ng mga vaccination card para ikaw ay matanggap sa trabaho or simply para ikaw ay tumanggap ng iyong sweldo. Hindi dapat na ipitin ng employer yung kanyang kawani, lalong-lalo na yung sweldo. Mga gilog ko mga tagapakinig, Ay, nako. Asintado Gabot is around. And hello Samuel, Sami Asintado Gabot. That's the least I could offer. A snappy salute to a colleague nitong Broad Streamcast Communicators. Ang sabi ni Asintado, great Friday morning, Sel, and to all your viewers worldwide watching Digital Patrol. Umabot pa ako sa programa mo dahil katatapos ko lang mag-bike around Bacoor. Very good. For mental and health improvement, yung pagbabike. Thanks, You just gave me an idea because after the show, baka ako'y mag-bike din. Okay. Inikot ni Asintado ang Kawit at Imos sa Cavite. Kaya kayong mga tagahanga ni Kasami Asintado Gabot, watch for him, You could see him in person. Hindi lang po sa inyong cellphone, hindi lamang sa inyong laptop. Makikita nyo in flesh and bones. In flesh and bones, si Sami Gabot. Minsan pinapanood ko si Sami. I'm regularly watching his show. The same manner, I'm regularly watching all the programs dito po sa Broad Streamcast Communicators. Because simply, I'm learning a lot, likewise from them. Ganun lang po kami rito Alright. Ang sabi ni Sami, Asintado, okay na at pinagpawisan at nabatak na ang katawan ko. Very good. As I said earlier, minsan yung mga inyong cellphone is not giving justice to Sami. Pero in person, magilo ko mga tagapakinig, magandang lalaki itong mamang ito. Maring nakikita nyo yung kanyang beard, yung kanyang balbas na kulay puti. Kung yan nag-ahit, nag-shade ng kanyang beard, ng kanyang balbas at bigote, lalabas yung artistahin na figure o feature nitong si Asintado Gabot. Kaya huwag niyong kakalimutan ang kanyang program, 6 to 8 ng gabi. At bukas, ngayon, start na po ng weekend. We are inviting you to watch itong mga awitin, mga awitan, mga pagpapakita ng mga talino ng ating mga exceptional talents dito sa weekend show ng Broad Streamcast Communicators.
Yan, magagaling yung mga awit namin dyan. Baka ma-surprise kayo. Ha? I understand, meron ng inooperan sa isang digital television to perform na ispatan ho dito sa ah, channel na ito. Kaya salamat po. Hindi naman po pagmamayabang, yung ibang nasa channel sa digital media, nanonood po dito sa mga palatuntunan sa broad streamcast communicators. Salamat po ng marami. Bringing our time now to exactly 20 minutes bago sumapit ang ganap na alas 11 ng umaga on a Friday. Thank God, it's a Friday. TGIF at the start of a weekend. Sabi nga po, think of ways enabled to make your weekend productive. At if I may suggest, yung inyong mga kwarto, time to sweep o walisan yung pong ilalim ng inyong mga kama. Alam nyo, yung pong ating bare eyes, no? Yung ating mga mata, would not simply see yung mga nag-accumulate na mga dumi. Kapag nagkaroon ka ng time at winalisan mo, that's the time wherein masasabi mo, nako, ang daming nag-accumulate palang mga dumi. Maaaring kayo, ang inyong bahay ay nasa lugar na hindi masyadong daanan ng mga sasakyan. And then, suddenly, you will be amazed to find out na bakit ganun, ang dumi. Well, hindi mo nakikita yung alikabok na pumapasok sa iyong tahanan at nag-accumulate, especially sa ilalim ng inyong mga kama. So, alam nyo, that's what I'm doing every weekend. To at least, on a weekend, clean yung pong espasyo sa ilalim ng aking pong o ng aming kama. Well, by so doing, you are simply doing yourself and your house a favor. Your house, you're cleaning it and maintaining the cleanliness, the sanitation within your house. At alam natin na sa mga panahong ito, kailangan basically atin pong i-adapt yung full sanitation ng ating katawan, ng ating tahanan. Once na ikaw ay pinagpawisan, katulad ni Asintado Gabot, that's the time you can take your brief shower. At napakasarap po sa katawan yan. Kaya mamaya ng kaunti, I'm sure na kung di pa nag-aagahan si Sammy, si Asintado, katulad ng kanyang mga kasabayang mga bikers, ngayong mag-aalmusal yung mga yan. Alright. Ang sabi ni Sammy Asintado Gabot, you look great, my friend. Thank you so much. God bless us all and happy weekend. Thank you so much, Sammy. And likewise, extend my regards to the family circle. At yung ating mga kababayan dyan sa Bacoor, Cavite, where the palatial home of our friend Asintado Gabot is standing. Yeah, thank you very much. A very friendly guy. But you don't have to show scam sa kanya. Don't ever show him yung inyong mga wrong moves and wrong attitudes. Especially those in the government. Because you know why? Etiyak, mga gilo ko, mga tagapakinig. Aasintahin ka niyan.
And when he does, sapul ka. Yan, ha? Yan po si Samuel Asintado Gabot. Ganon, ha? Nakaligtas ka? Ulitin natin. Okay, thank you very much. Much more yung mga bang-bang na yan sa kanyang program tonight. Kaya, watch his show. Okay, sa iba pang mga kaganapan, mga gilog ko, mga tagapakinig. Ang National Capital Region ay handang-handa na dito sa second phase ng pagbabakuna sa ating mga minor de edad, mga bata, yung mga kabataan, mga minors, 12 to 17 years old. At uulitin ko, para doon sa ating mga kababayan who miss what I had said much earlier dito po sa program, na hindi pa po pinapayagang lumabas. Ibig sabihin, ng walang katuturan yung mga bata. Alam nyo si Mayor Marcy Chidoro ng Marikina ay nagulat kagabi sa kanyang ginawang paglilibot. Napunta ho siya diyan sa isang mall diyan sa Marikina. And to his surprise, naku, ang daming tao doon sa nabanggit na mall. Diyan sa may harapan ng Marikina River. Karamihan ho mga bata. Pero teka, sabi ni Mayor, hindi dapat ganoon. At ganyan din po ang pinalabas na kautusan ng MMDA at ng IATF. Yung mga minor de edad, maaari kayong lumabas ng inyong tahanan. Maaari kayong lumabas. But, with a big but, kailangan essential ang inyong paglabas. Kayo ay bibili ng gamot, bibili ng makakain, o dili kaya patungo sa vaccination center. Hindi yung narinig pa lang natin na level 3, labas na kagad tayo. Wrong. Big wrong. Hindi kayo pinapayagan yung mga bata. The same manner, sa lungsod ng Quezon. Alam nyo, Mayor Belmonte ng lungsod ng Quezon had ordered the opening nitong elliptical circle. Itong elliptical circle kasi, isang lugar na kung saan marami kang makikita. Plus yung unpolluted na scent ng malawak na elliptical circle simply because of the trees, yung mga punong kahoy doon. Pero, alam nyo, marami sa ating mga kababayan, dinala yung kanilang mga anak, mga below 10 years old, yung mga bata na batuwa yung mga magulang because ang kanilang pagbibida almost a year or almost 2 years na halos ay hindi nakakalabas ng bahay yung mga bata. Kaya nung makalabas, para pong mga ibon na lipad dito, lipad doon, yung mga bata. Pero ang paulit-ulit na paalala ng Quezon City LGU ay make it a point na itong mga batang inyong isasama ay bakunado. Sapagkat walang pinipili itong coronavirus na lipatan. Regardless of your age, regardless of your status in life, whoever you are, ikaw ay kandidato. You're vulnerable
dito sa pagkakaroon nitong karamdamang coronavirus. Ang sabi ni Mirna Alcid Sequijor, tanong ko lang, ang sabi ni Mirna, akala ko pwede ng mga bata pumasok sa mga malls kasi sa SM Naga City bawal daw pumasok. Indeed, tama yun, Kasin Mirna. Sa SM Naga City and other SM branches dito sa ating bansa, for as long as wala kang may pakitang vaccination card, medyo sorry po. Yun yung maririnig, sorry po. Kaya yung mga bata, ulitin ko, Cousin Mirna, hindi pa sila pinapayagang magpunta ng malls. Not unless yung bata, especially yung 12 to 17 years old, ay bakunado and they have a vaccination card to present. Well, they are accepted. The mall is open to them. Kaya yung mga bata, may I repeat, for the nth time, ang mga bata ay pinagbabawal o pinagbabawalang pumasok ng malls. Yan po ay utos, hindi po yan, sinabi for anything ng Digital Patrol, kundi I just quoted yung ating mga kababayan, yung ating mga health officials doon sa kanilang naunang pahayag. Kaya ulitin ho natin, ayan, narinig na ninyo. Yung isa po nating kababayan, may Cousin Mirna from Naga City. Kanyang sinabi na mahigpit na pinaiiral ng SM Naga City yung pagpapapasok ng mga bata sa SM Mall. It's now 10 minutes bago sumapit ang 11 in the morning. Now, sa iba pang mga balita, yung hinggil dun sa aking kanina ay naibalita. Yung hinggil dito sa magiging stand ng Bureau of Immigration. Alam natin na ang mga taga Bureau of Immigration ang una nasa front line para sa mga kababayan nor hindi kababayan, yung ating mga dayuhang mga turista coming from other countries. Sila itong sumasala. Sila ito nagbibigay ng authority or autorisasyon na makapasok ang isang dayuhan o isang comebacking o returning na Pilipino sa ating bansa. Ito ay dahilan dito sa Delta subvariant na ito. Pakinggan nga natin itong magiging pahayag ni Dana Sandoval, ang opisyal na tagapagsalita ng Bureau of Immigration hinggil dito sa pagkalat nitong Delta subvariant diyan sa Russia at ng United Kingdom. Magiging mahigpit ba ang Bureau of Immigration dito sa mga dayuhan na mula sa dalawang bansang ito na papasok ng bansang Pilipinas amidst nitong balitang pagkalat ng Delta subvariant sa kanilang bansa. Narito si Miss Dana Sandoval. Okay, yan. So mahigpit pa rin pinasusunod ng Bureau of Immigration yung kautusan ng Department of Justice. Ang Bureau of Immigration kasi nasa ilalim po yan ng Department of Justice.
na wala makapapasok na mga dayuhan dito sa ating bansa. Bukod tangi doon sa ating mga kababayang mga Pilipino, yung mga OFWs, yung mga health workers na uuwi ng ating bansa. Pero hindi po ganun kadali. Because just the same, they will undergo itong isolation practice o isolation requirement na pinaiiral ng Department of Health. Maraming salamat, Ms. Dana Sandoval. Now, sa iba pang mga kaganapan, hinggil naman ito dito sa politika, dito sa ating bansa. Now, naku humingi na pala ng tulong ang COMELEC sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Oo, humingi na ng tulong. Alam niyo kung bakit humingi ng tulong? Ito'y dahil dito sa iyong mga may kayang mga politiko, nagpapaabot ng, nagbibigay ng cash o ng pera sa pamamagitan nitong ATM o itong mga electronic payment machines. Alang yaw. Dahil lang baka nga namang mapicturean kapag sila ay nagbibigay in person ng pera, kaya sa pamamagitan ng ATM, itong GCash, mabili ang GCash ngayon. Kaya kung kayo'y may GCash, tiyak na kukontak sa inyo yung kakatawan doon sa kandidato. Aalamin yung number mo, o dili kaya, kung alam nila yung number mo, sa pagsasabihin ka na magtungo ka sa ganito, i-claim mo yan, meron kang ganito, ganyan na halaga ng cash. Pero, yun po yun merong requirement. Ano ito? Kailangan iboto mo yung nabanggit na kandidato na nagbigay ng pera. Ang sabi ho ni Commissioner Guanzon ng COMELEC doon sa ating mga kababayan, huwag po ninyong ipagbili ang inyong boto. Or much better, kunin mo ang pera, huwag mong iboto. Ayun, coming from Commissioner Guanzon, huwag po ninyong ipagbili ang inyong boto. Because by so doing, ang pinagbibili ninyo ay ang kinabukasan ng bansang Pilipinas. Ang kinabukasan ng over 100 million na mga Pilipino sa susunod na 6 na taon. Ibali sana kung 1 linggo lang 6 na taon sa pagkapangulo, pangalawang pangulo. Well, sa Senado, tig 3 taon lang yung mga yan. Pero ang bottom line, huwag po ninyong ipagbili ang inyong mga boto. Yan, yung GCash, yung mga electronic payment machines, yung ATM, abalang-abala ngayon yung mga yan. Pero ingat ho kayo, sapagkat ngayong panahong ito, nagkalot din itong mga peke na mga papel, paper bills na piso. Lalo na yung tigi 1,000 piso. Mga bago.
marami hong fake na ngayon nagkalat. Kung bakit naman kapag ganitong panahon ng palapit ang botohan, talaga namang hindi maalis itong mga tinamaan na magaling na mga kandidato. Ha? Kaya uulitin ko yung panawagan, paalala ni Commissioner Guanzon. Huwag nating ipagbili ang ating mga boto. Pero bilang pagwawakas sa ating pong balitaan, ngayon pong araw na ito ng Friday, si Joe Saldarriaga, ang opisyal na tagapagsalita ng Manila Electric Company o Meralco, nagpaalala sa ating mga kababayan na next month, wag po kayong magulat, tataas ang bill ng kuryente. At ito ay dahilan sa, as you very well know now, ay itong patuloy na pagtaas sa halaga ng langis. At itong mga electric plant ng Meralco ay gumagamit po nitong mga langis sa kanila pong operasyon. Narito si Joe Saldarriaga. Okay, by November. At alam nyo, sa ibang bansa, mataas din ang kanilang requirement sa paggamit ng krudo because magwi-winter sa kanilang mga bansa, and the more na kailangan nila ng heating requirement. Kaya tayo pong mga bansa na umaasa sa mga power mula sa ibang bansa had nothing to do but to save. Pag po tayong sobrang gumamit ng kuryente come next month, because, uulitin ko, tataas ang electric bill sa susunod na buwan ng Nobyembre. Pero maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Maraming salamat sa inyong pakikinig for the past 1 week. Salamat po ng marami. At in behalf ni Nash, I'd like to say thank you so much kay Zizel. Ayan. At thank you so much kay si Manita likewise. At mula sa aking mga sisters, both here and abroad, ang kanila pong tweet-tweena ay pinaabot na closing message, God bless Pilipinas, happy weekend everyone. Yan din po ang mula sa aking cousin si Mirna Sikihor ng Kamsur. And of course, I know for a fact na although hindi po ninyo binabanggit, ay isa rin kayo sa mga nananalangin na God bless the Philippines. So, ang tabayanan po ninyo si Binibining JC Bautista na susunod kaagad sa kanyang palutuntunang Ang Buhay Online. Meantime, join me Monday because tomorrow and the day after, Saturday and Sunday, ay araw po ng pagligo ng inyong lingkod. Maraming salamat for again joining me in the program at huwag po ninyong kakalimutan panuorin ang lahat ng mga shows dito sa lalong pinalakas at lalong pinasiglang Broad Streamcast Communicators from morning to nightfall. Alright? Diyos ti Agnina. Tuwason yung mga oras sa Pilipinas en punto. Ganap ng 11:00 ng umaga.